Filipinos. Amoy kalat, amoy good vibes. And I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height, pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden, pero there are a lot of expectation then. But for me, it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to, sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot. And hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon
sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pa rin ang ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at tatalakayin dito sa Hoy. Bawat Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bangan this Saturday. Hi, I'm Zephanie. Hi, I'm Olive May, and you're watching Scene Zone. Chikahan with this generation's pop princess Zephanie. One word for both, like big. Big stage and big screen. Kasama ang kanyang Born to Shine co-star na si Olive May. Versatile. Versatile. I guess the versatile is versatile. Ang girls, kumusta rin sa date, friend zone, or ghost? Go na. Go-ghost ko to. Isa sagot. Meron na siya. Kasi ano yung, meron na siya. Para na siya sa ibis. Pag hindi to nag-succeed, eto na. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. At RH. Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Alam nyo ba, bakit ako na hyper bigla? Abay, mantakin nyo, sa tagal-tagal ko na umiinom ng kape ng isang galing sa popular na coffee shop. Ngayon ko lang na-discover na tinitwist pala yun. Kasi hindi ako umiinom ng bumibili sa kanila eh. Itong cup na to, ngayon ko lang nalaman na tinitwist pala to. Para hindi hinahawakan yung pag binubuksan, pag umiinom. Imagine niyo yan. Sanay kasi ako sa hindi 3-in-1. Sanay ako sa yun bang plain lang at saka hindi binibili sa coffee shop. Sanay ako na gumagawa lang ng kape sa bahay para nagtitipid. Abay, lalo na ngayon mahal ang kape, mahal ang gasolina, mahal ang lahat. Although, sa mga susunod na araw, ewan ko lang, di ba? Kung ano ang magiging presyuhan dito sa atin ng produktong petrolyo dahil medyo bumababa na po sa world market dahil po doon sa ceasefire. Unfortunately, dito po sa atin, na marami pong mga negosyante ng mga produktong petrolyo ang ganid. Kasi nga naman, kapag ka nabalitaan na tumaas ang presyo sa world market, ay ilang hindi pa nakakabili ng bagong supply, tumataas na kagad. Pero kapag ka po bumaba sa world market, pakunatan ang pagbababa. Kapag kataas, mabilis pa sa alas 4 ang pagtataas at napakalaki. Pero kapag ka nag-roll back, ay ilang sentimo lang, di ba? Usapang Legal. Pasensya na kayo, pero sana hindi masarap ang ulam nyo ngayong gabi. Yung mga nag-aabuso sa ating mga kababayan. Anyway, samahan nyo po akong 7:30 ng gabi. Wala pong kinalaman. Wala pong kinalaman sa presyo ng produktong petrolyo ang ating tatalakayin natin ngayon. Dahil syempre, business as usual. Bagaman at holiday po ngayon, para sa mga pumasok, meron po kayong holiday pay. Sa mga nag-OT, mas malaki ang tatanggapin. Malaking bagay. Dagdag pambili sa presyo ng produktong petrolyo. Dagdag pambili sa produktong petrolyo na bibili natin.
wag muna kung kakayanin, maganda tayo ng Tuesday, baka medyo bumababa naman, tubuan ng konsensya, yung, di ba? Yung mga ibang mga nananamantala dyan. Usapang Legal. Anyway, maganda po ang ating talakayan dahil ang tanong, attorney, ay fully paid na po ang lupa pero wala po kaming deed of sale at hindi na po mahanap ang seller o sino mang kaanak niya. Paano po ba namin maililipat ang titulo sa aming pangalan? Usapang Legal. Alam niyo po, merong tatlo. Merong tatlo na similarly, tatlo na halos magkakapareho ang facts, no? Na sinagot ko last week. Kasama na dito si Calmonor, kasama na dito si Daisy, at kasama na dito si Rudy. Hindi Rudy Duterte Rudy. Nagtanong sa atin. Halos kapareho lang po ng facts, no, ng tanong sa atin tonight. Kaya minabuti ko, no, na italakayin ulit ito dahil napakarami po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po kung ang mga lupa na ang lupa or ang property na binibili natin ay hindi naman one time big time ang payment, kundi hinuhulog-hulugan natin. At lalo na kung hindi institusyon ang pinagbilhan natin, ibig sabihin hindi organisasyon, hindi kumpanya or hindi developer ang nagbenta sa atin, chances are, no, marami ang mahihirapan na makakuha ng deed of sale kapag pagado na. Usapang Legal. Kasi di po ba, kapag bumibili tayo in installment, attorney, 1 year to pay, abay, marami-rami kang pera nun, yung 1 year to pay, tapos milyon ang halaga ng property na binibili mo. Or kung hindi man, no, ilang taon man, pagkatapos bago pa mag-lapse bago pa kayo makabayad ng full doon sa property. Kadalasan kapag nagkasundo, no, si buyer at si seller para sa presyon or para sa bentahan ng property at babayaran ng data or installment. Ang kadalasan na ini-execute, either acknowledgement receipt lang dahil mayroon namang tiwala na ibinibenta talaga ito, o kaya naman nagpipirmahan sa barangay, hindi deed of sale. Kasunduan na magbebentahan. May pagkakataon contract to sell, may pagkakataon naman na deed of conditional sale or acknowledgement receipt lang na ako, si XYZ ay tumanggap ng 50,000 piso mula kay ABC, no, bilang paunang bayad sa lupa na binibili niya, na ganito ang detalye, no. Mabuti sana kung meron ng ganun detalye, no. Pagkatapos magbabayad buwan-buwan, itatransfer via kung ano mang money app o kaya naman ay bangko. Yung iba nung mga nakadaang panahon, i-issuehan ng cheque kung may checking account, kung may checkbook. Yung iba naman, ihahatid sa bahay, mare, pare, seller, nandito na ang hulog ko para sa buwan na ito, no? At pagkatapos, pagado na, hindi pa rin nakakapag-execute, nakakapagpirmahan ng deed of sale. Usapang Legal. Ang problema ngayon, no, may pagkakataon na nagkakalimutan o kaya naman pinamamaya-maya na lang, ay bukas na lang, o sa susunod na araw, wala po si nanay at tatay, hindi po makakapirma ng deed of sale. O no, hanggang sa magkalimutan na. At pagkatapos, mawawala ng parang bula ang seller. O kung hindi man, namatay na, at yung mga anak, hindi na rin maahagilap dahil hindi naman, yung iba ay hindi kilala ng buyer, o kaya ay nag-abroad na at hindi alam kung saan hahagilapin. Paano ka ngayon, buyer? Usapang Legal. Yan po ang tatalakay natin tonight. Good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi sa iyo. Na-miss ko to si Gael. Magandang gabi sa iyo, Gael Enriquez. Siyempre pa, Violeta Montecalvo Zambrano, Ma'am Violi. Magandang gabi sa iyo, Florence Regalo, dyan sa Pila, Laguna. Mami Belen Rivera, Margarita Guevara. Magandang gabi din po sa mga taga Pampanga dahil si Ma'am Margarita ay taga Pampanga. Miss Joy Garimbao ng Michigan, Tita Ami Miraflor Garcia, Tita Ami.
Anong handa sa birthday ni Clarence? Ni Clarence Garcia. Happy birthday sa iyo, Clarence Garcia. Ang gwapong-gwapong anak ni Tita Ami Miraflor Garcia. At syempre pa, magandang gabi din po sa inyo, Carlo Kamutuhan, Grace Recta, Jaime Miranda at Maricor Angeles. Kayo din sa iyo, Romel Livid at maraming iba pa. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Hindi rin po nawawala. Siyempre, always present. Magandang gabi sa iyo, si Gilbert. Ikaw ba yung nasa Toronto, Canada, Gilbert? Magandang gabi din sa iyo, Teresita Atienza. At siyempre, magandang gabi sa iyo, Inidoro. At maraming iba pa. Inaantay ko yung iba mga natin si Melvin Letrodo. Hindi pa pumapasok but I'm sure nanunood or nakikinig sa atin tonight yan si Ginoong Melvin Letrodo. At syempre pa Raul Destacamento. Usapang Legal. Bago po tayo mag-pause for commercial, kung wala pong napirmahang deed of absolute sale at hindi mahanap ang seller o ang kanyang mga tagapagmana, ang kanyang heirs, hindi po basta-basta maililipat ang titulo sa pangalan ng buyer, doon sa Register of Deeds. Assuming na meron pong titulo ang property, either the original certificate of title or OCT, o kaya naman po ay transfer certificate of title or TCT, dahil po kailangan po ng registrable instrument o sa transaksyon na bentahan ay deed of sale. Yun po yung pangunahing basihan or pagbabatayan ng transfer. Usapang Legal. Ang praktikal at legal na remedyo po para gawin ito, ay may meron po mga court-driven action. Ibig sabihin po, kakailanganin po ninyo ng abogado, kaya po kakailanganin ninyong pumunta sa pinagkakatiwalaan ninyong lawyer para ma-explain ito sa inyo at ma-brief kayo sa inyong mga karapatan at masabi sa inyo, ma-discuss sa inyo, anong kailangan ninyong ihanda maliban sa pera. Dahil more than the money, syempre napakahalaga ng pera, mahal ang bayad kay attorney. At wala pong nagpo-pro bono ng ganito. So, more than that, kailangan po ninyong magkaroon ng dokumento na more or less nagpapatibay na ikaw nga ay nabili mo na nga itong property na ito. Usapang Legal. Kailangan po meron ka man lang patunay, Hindi pa pwedeng ay nag-usap po kami, isinulat po sa tubig. O kaya naman ay itinaga po sa bato. Di ba? Ay mabuti sana kung yung bato ay mabubuhat mo. O kailangan po ay meron kayong patunay, na kahit papaano ay nagkaroon ng ganitong transaksyon. Hindi po sapat na, narito po ang proof ng aking paglilipat ng pera sa kanyang account. Kasi maaring ibang transaksyon yon. Kaya kung magda-transfer po kayo, halimbawa po ay via your online banking app, meron pong nakalagay doon purpose, di ba? Payment. Dapat nakalagay doon payment for the rent for the month of ganito or payment for TCT number. Ilagay nyo po doon para at least meron lang patunay na later on magagamit po ninyo na eto nga, nagkaroon nga ng bentahan. Hindi sapat na naglipat ka ng pera, ha? Kailangan i-establish mo na yung link na itong pera na inilipat mo na ito or itong pera na ibinayad mo na ito ay bilang kabayaran dito sa napagkasunduan ninyong bentahan para sa specific property na ito. Usapang Legal. So kung may ebidensya po ng bentahan pero halimbawa ay wala talagang dokumento ng ng sale, conveyance, pwede po kayong dumulog sa korte. Kaya po again, kailangan ng abogado dahil ipipetisyon po ninyo ito or ng buyer ito sa korte. Kapag ka po kasi under normal circumstances, kapag ka po ang buyer or ang seller ay available, nandiyan, magpa-file po ng action for specific performance para i-compel, pilitin, pag-utusan ang seller na mag-execute ng registrable instrument
pabor dito sa buyer. Usapang Legal. Kung halimbawa naman po at hindi na mahanap, hindi na mahanap, ayaw pumirma ng seller, hindi rin mahanap ang heirs or hindi pumipirma ang heirs, maari pong magsampa ng kaso para ipagawa sa hukuman o sa korte ang deed or ang transfer, no? So kapag ka po absent, ang absent o kaya naman ay minor, insane or hindi amenable, hindi pumapayag ang seller o kaya ang kanyang mga heirs na gawin ang dokumentong ito or nawawala na talaga sila na para mag-execute ng document, maari po kasing magtalaga ang korte ng trustee o isang suitable na tao, para pumirma at ang instrument na yun ang magagamit naman ng buyer para maiparehistro or mailipat ang titulo ng property sa kanyang pangalan. But then again, gagastos po kayo ng higit pa sa normal na ginagastos kung merong deed of absolute sale at ito ay notaryado na. Usapang Legal. Magko-commercial na daw po. Pinagagalitan na agad ako nitong aming tech Saglit lang. 1 minute. Magandang gabi sa iyo, Maya Bell. Gayon din sa iyo, gayon din po sa inyo, Jerome Lorenzo Archie Valencia sa Zamboanga. Gayon din sa iyo, Valentina Milena Poncha. At si ELPH. Paano bumili sa mga native lupain? Anong ibig pong sabihin para sa indigenous, Limitado lamang po sa kanila yung mga indigenous peoples, kung ikaw ay hindi miyembro, mahihirapan po kayo. Wag niyo pong aasamin yun. At marami po ang naluloko sa mga indigenous peoples, binabarat, Sana hindi natin gagawin yan. Magandang gabi din po sa inyo, Valentino Milena Poncha, Salvacion Escobar, at syempre pa, Tita Ami Miraflor Garcia. At happy birthday again sa iyo, Clarence Garcia, and advance happy birthday sa iyo, Kenneth Arevalo. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga RH. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Magandang gabi sa'yo, Bruno. Rogelio Bruno, magandang gabi sa'yo. Irene Almodovar at maraming iba pa. Banang magandang gabi din sa'yo. Nagbabalik po sa ating DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin, or tinalakay na po natin, yung property na binili. Walang deed of sale, nagkabayaran na, pagado na. Pagado, ibig sabihin fully paid, no? Ewan ko kung dito ba sa Maynila, pagado ay alam. Pagado din ba ang tawag dito sa Maynila? Taga Marinduque kasi ako sa amin pagado fully paid, no? Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Maynila. Ako po ay Marinduqueña, taong po ako. Ako po ay probinsyana. So ang sa amin, pag fully paid, pagado, fully paid. Yan. Anyway, binanggit na po natin na maari po kayo magpasaklolo sa korte, no? Para po ang korte ay kung halimbawang hindi na talaga ninyo mahanap yung buyer, yung seller at wala na din po ang mga heirs, basta't meron po kayong patunay na meron ngang ganitong transaksyon at totoo ngang nabili na ninyo ito, kailangan po ninyong patunayan ang nasabing transaksyon at na fully paid na din po kayo para po naman ang korte mismo ang magtalaga ng isang tao, isang suitable, isang trustee na siyang mag-i-execute ng registrable document pabor sa inyo, no? Para po eventually maipalipat na ninyo, maipalipat na ng buyer sa kanyang pangalan ang property. Usapang Legal. Before we pause for commercial, meron pong question dito mula kay ELPH. Sabi niya, igorot po ako, no? At ito po ay ang sinasabi niya, paano daw ba bibili ng lupang, sabi niya, native, no? Ibig sabihin, ito po yung mga tinatawag sa Ingles na ancestral lands, no? Ito po ay mga tinatawag na communal, ito po ay communal property at ito po ay
hinahawakan, no, ng mga miyembro ng indigenous community or indigenous peoples, no, sa ilalim po ng Certificate of Ancestral Domain title. Hindi po ito, bagaman at ito po ay these are considered private property, pero ito po ay tinuturing na communal property, meaning hindi po ito legally maibibenta, pero hindi rin po ito ma-dispose or ma-destroy, pero bagaman po at ipinagbabawal sa mga outsiders o hindi miyembro ng indigenous peoples na makabili nito, maari pong yung land rights ay mailipat sa mga miyembro. Ayun. So maaari pong halimbawa, igorot ka, transaction sa kapwa igorot, maaari po yun. So kung ikaw ay manobo, maaari pong makipagtransaksyon sa manobo para yung land rights ay mailipat po sa inyo. Usapang Legal. So ELPH, I hope nasagot ko yung question mo. Sylvia Quirino, magandang gabi. Gayon din sa iyo Irene Almodovar at Bruno Rogelio, Jerome Lorenzo, Archie Valencia, Mayabel at maraming iba pa. Banong, magandang gabi sa iyo. Next question please. Ako'y ganado sumagot ngayon. Hello po ma'am, magtatanong lang po tungkol sa problemang legal namin. Pwede po kayang iparegister ang bentahan sa RD o Register of Deeds po yon. Kahit hindi pa notarized ang DOS or Deed of Sale. Wala pang budget para rehistro ma'am. Sabi niya gano'n. Usapang Legal. Ang dokumento pong ito, no, ang deed of sale ay hindi po ninyo or hindi po mairerehistro, no, or hindi maipapa-annotate bilang deed of sale sa Registry of Deeds hanggat hindi notaryado. Ibig pong sabihin, para maipa-annotate or mapa-register po ninyo ang sale, no, kailangan po ay duly notarized ang inyong dokumento. Usapang Legal. Ano bang pagkakaiba ng registration ng sale at ng registration ng property sa inyong pangalan? Kapag registration of sale, ibig sabihin meron na kayong notarized document, maaring kung anumang dahilan ay hindi pa ninyo maipalipat sa inyong pangalan ang title ng property, pwede po ninyong ipa-annotate na ang property na ito ay nabenta na at na meron ng deed of sale sa pagitan ni Rina Seco at ni Het Del Moro. At yun po ang i-annotate na ang bentahan ito ay nangyari noong ganyan. So lalabas po dun sa dokumento, doon sa title ng property in the possession of the Register of Deeds. No? So ibig pong sabihin, hindi pa sa pangalan ninyo ang title ng property or hindi pa maililipat sa inyong pangalan ang title ng property. Pero more or less, safe po ang property. Bakit? Kasi merong notice doon sa likurang bahagi, naka-annotate na doon sa titulo na, uy, nabili na pala ito ni Het Del Moro. And therefore, kung sino mang third party or another person na bibili ng property or magtangkang bilhin ang property will be considered in bad faith. No? Kasi may pagkakataon, di ba, manggagancho ang seller. Sorry po hindi lahat. May pagkakataon lang. Manggagancho ang seller. Dahil hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan, ikaw buyer, yung title ng property, ang ginagawa, tinatransact, yung iba kinukupit. Ang kopya ng title, hindi inire-release. Pagkatapos, kung anong gagawin, ibibenta sa ibang tao. Kaya nagkakaroon po ng tinatawag na double or multiple sales sa isang property. Ngayon, kapag ikaw ang buyer, mahalaga po na maipa-annotate ang sale, no? Maipa-annotate yung bentahan kahit hindi mo pa mailipat sa inyong pangalan ang property, no? Para po sa iyong protection. Para kung ididil ang property again, hindi po mabibenta. And anybody na magtatransact sa sale na ito or makikipagtransaksyon sa seller, ito po ay in bad faith and therefore hindi maaring manaig laban sa inyong karapatan. Usapang Legal. Tita Rose Manuba, magandang gabi sa iyo. Ito po ay pinsang buo ni Nanay Flory. Si Tita Rose Manuba, Tita Lina, Tita Lucy, at maraming iba pa. Mga tita at tito ko dyan. Magandang gabi po sa inyo. Rendel Del Pozo, magandang gabi sa Mindanao North, Cotabato. Ay, magandang gabi po sa inyo. So, next question please. Ma'am, paano kaya kung yung binili namin ay share sa mana pero hindi pa po nahati? Paano po kaya yun? Kasi nag-aaway po ang mga magkakapatid. Usapang Legal. Yan po ang mahirap Kaya as much as possible, kapag ka po kayo ay bibili ng lupang mana at
portion lamang ng lupa ang inyong bibilhin. Napakahalaga po na yung property ay bagaman at hindi pa nahahati ang titulo ay meron na pong partition para alam po ninyo which specific portion, which specific part of the property ang inyong nabili. Usapang Legal. Hindi po ninyo maaaring ipa-annotate bilang deed of sale sa Register of ano pala yun, ibang usapin. Anyway, pinag-uusapan natin paano kung nabili ay share naman kung portion lamang po ng titled property ang binenta at wala pang approved, again, approved subdivision plan or technical description, maari pong annotation muna pending segregation. Yun pong deed of sale. So yung deed of sale, again, kung anumang deed of conveyance niyo, kasi yung iba deed of assignment ginagawa kasi, di ba, karapatan pa lang na makibahagi doon sa property. So yun pong deed of sale or deed of conveyance na pinanghahawakan ni buyer, ipa-annotate dahil again, hindi po kailangan pong ipa-notarize at saka ipapa-annotate because again, hindi po maaring ipa-annotate ang transaksyon na ito hanggat hindi notarized ang deed of sale or ang inyong deed of conveyance. Usapang Legal. Bagaman at maari pong valid, valid po ang pagbili ng isang pagbili sa tagapagmana, valid ang pagbibenta ng isang tagapagmana sa kanyang undivided share. Dahil ang nangyayari po dito ay papalit ang buyer doon sa nagbentang tagapagmana, siyang hahalili at siyang makikibahagi, medyo mahirap po at maproseso ang transaksyon. So kailangan po ng tamang documentation. Pangalawa, medyo mabusisi ang proseso. Bakit? Kasi yung kapalaran mo para makuha sa inyong pangalan, makuha ang property at sunod sa inyong pangalan ang portion na binili mo, kailangan po munang mag-settle ng estate. Pangalawa, magkaroon po ng partition among the heirs at makikisali ka dito para ikaw ang kukuha noong share nung nagbenta sa inyo. Usapang Legal. So, again, paalala po sa ating mga kababayan na bumibili ng property na portion lamang, kapag kamana ang involved, mahaba po ang proseso. Kaya dapat po ay matiyak na meron ng approved subdivision plan at nagkaroon na din po ng settlement of estate para naman hindi po kayo mahirapan because you will be at the mercy of the co-heirs, of the heirs kung sakasakali po, magkakaroon nyo ng deadlock. Deadlock ang tawag. Ibig sabihin ay hindi kayo makakagalaw. Bakit? Kasi kapag po nag-aaway-away ang mga tagapagmana, chances are, you will have to go to court para po sa i-demand ang partition. But in the meantime, kailangan po munang isettle ang estate. Naku, paano ka na? Usapang Legal. Kapag ka rin po undivided share, kapag ka din po undivided share, ang involved, ibig sabihin, wala pa pong hatian na nangyayari, hindi ka, buyer, hindi ka makakapili ng portion na gusto mo. Bakit? Ay siyempre mag-aaway-away yan. At kapag ka nag-aaway-away yan, magdo-draw lots. Mag-iraraffle. So, magbubunutan. So, ibig sabihin, wala kang angal o hindi ka maaaring makakapamili na ito ang akin dahil ito yung mas magandang parte. Ay, paano mapunta ka dun sa likod? Tapos, yung mga ibang tao doon, ayaw kang bigyan ng right of way. Ay di another problem for you. So, mas malaki ang magagastos mo at mas mahabang proseso. Usapang Legal. Okay, next question please. Pwede bang ipa-annotate ang bentahan sa RD kahit hindi pa notarized? Parang nasagot ko na yan. Yes, hindi mo maaaring maipa-annotate sa RD ang deed of sale kung hindi pa nanonotarized ang dokumento. Usapang Legal. By the way,
kapag ka po merong going back doon sa previous question na kung hindi po nagkakasundo, no, yung mga tagapagmana, maari pong mag-file or magsampa ng partition, no, sa korte. Ayun. So magastos po 'yun dahil kapag ka po ganyan, syempre may bayad po, no, ang pagsasampa ng petisyon, no, sa korte. Pangalawa, mag-engage po kayo ng abogado. Medyo malaki-laki po ang magagastos po ninyo. Usapang Legal. Okay, next question please. Attorney, ano kaya ang magandang gawin kung nawala ang kopya ng deed of sale? At hindi pa napapalipat ang land title sa pangalan ng buyer. Usapang Legal. Napakahalaga po na sinisinop natin ang ating mga dokumento. Bakit? Kapag ka po nawala, napakahirap mag-secure. May kilala ako na kaopisina dati. Hindi ko na lang babanggitin ng pangalan. Na sila pong magkakapatid ay nagkaroon ng bentahan ng property. Ngayon, namatay na si nanay na nagbenta. Pagkatapos, yung ibang mga kapatid may interest doon sa property, no? Ngayon, nawala po ni buyer, no, yung deed of sale sa pagitan nila ng nanay niya. Inaangkin ngayon ng mga tagapagmana, sinasabi ng mga kapatid niya na ang property na ito ay kailangang paghati-hatian natin dahil anong nang patunay mo na nagkaroon nga ng bentahan sa inyo sa pagitan ninyo ni nanay. Wala po siyang maipakitang deed of sale. Bakit? Nawala po niya yung deed of sale. Ang solusyon po kasi kapag ka nawawala ang deed of sale, dalawa, no? Maari po kayong pumunta doon sa notary public na nagnotaryo ng dokumento ninyo o kung hindi man, kung wala na po doon. Meron po kasing clerk of court, ano? Yun pong clerk of court, pwede ninyong puntahan at meron po silang yung clerk of court na nakakasakop doon sa lugar, doon sa property, ayun po, sa nagnotaryo, no, ay meron pong baga ipini-forward sa kanila itong mga ganitong record, no? So napakahalaga po na legitimate ang notary public ninyo. Usapang Legal. So pwede po kayong dumulog sa notary public, yung notarial register kung notarized ang deed of sale, no? Doon po mayroong natitirang kopya dahil kapag ka po ikaw nagpanotaryo, say, 4 na dokumento at 4 na kopya ng dokumento, yung isa po doon, itatago po yun ng notary public. Yung 3, yun po ang maibabalik sa inyo. Kaya meron po laging extra, no? So kung notarized years ago at wala na po yung notary public, pwede pong hanapin, pumunta sa RTC, Office of the Clerk of Court, kung saan naka-file or na-turn over ang notarial records, no? So, pwede po kayong manghingi doon ng kopya, yung certified true copy. Ang problema, no, kung kagaya doon sa, yung kinento ko po sa inyo, no, yun pong kanilang deed of sale ay peke yung notaryo. So, eto ngayon, hindi mahanap. Wala rin kinuhang extra copy yung peking notaryo. Eto ngayon, wala po siyang maipakitang dokumento. Usapang Legal. Kaya again, napakahalaga po na masinop ang dokumento at kung hindi natin nasinop, napakahalaga po na nundoon tayo nagpadnotaryo sa legitimate na notary public, no? Ngayon, kung wala naman po noon, no, isa sana sa solusyon, yung pangalawang solusyon ay yun pong mga yung seller o yung heirs ng seller ang mag-execute ng document or ng deed of sale. Ang problema, kung sa sitwasyon na ayaw i-acknowledge noong mga heirs ng nagbenta, yun ang malaking problema. Usapang Legal. Rudy Valpalma at Alicia Hubay, ganyan sa'yo Joseph Abalos, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, wala nang pag-asang mabenta ang mana kung ayaw pumirma ng isang heir lang, no? Pwede po
namang ibenta. Yun nga lang, mahirap po para po sa buyer, no? Bakit? Napakahaba ng proseso. At kung kayo ay kliyente ko o kaibigan ko kayo o nanghingi kayo ng opinion ko, I would advise against it. Huwag po ninyong bibilhin na nasa ganito pang sitwasyon dahil mahirap po itong pinapasok ninyo. Komplikado po ang pinapasok ninyong transaksyon. Usapang Legal. Marami pa po tayong questions sa ating pong pagbabalik. Sasagutin po natin yan. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 na. Ang pagado po pala ay Spanish. Pero yun kasi ang term doon sa amin sa Marinduque. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Marinduque. Magandang gabi sa'yo at advance happy birthday. Sino bang may birthday ngayong April? Matingnan nga ang nagbe-birthday ngayong April. Happy birthday sa'yo Clarence Garcia, gayon din Kenneth Arevalo, Tito Alex Fabella, magandang gabi and happy birthday sa'yo. At yung iba pang mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Usapang Legal. Ang sabi ni Edmundo Galan, sabi niya, gandang gabi. Pagados. Just guessing. Pagado. Spanish. 'Di ba? Kasi tayo naman ay influence ng mga Kastila. Ang mga salita natin, marami dito ay influence ng Kastila. Yung mesa, la mesa, table, 'di ba? Anyway, next question, RHTV. Meron pa tayong isang question. Paano naman po kung nailipat sa pangalan ng anak ang lupang dapat mana ng magkakapatid? Ano ang pwedeng gawin ng mga hindi nabigyan ng share sa mana? Ay common question po ito. Usapang Legal. Very common. Siguro ay tatlo. Tatlo sa bawat 10 na natatanggap kong question. Pagdating sa usaping mana, ito po yung problema. Sa makinig, yung mga may mana dyan na pagkaita ng mana, nailipat kay ate ang pangalan or ang title ng property na hindi na isi-share sa mga kapwa mga tagapagmana dahil si ate or si kuya o si bunso, no, ang naghahawak ng kopya ng title ng property. No, so namamaniobra. O yung iba ay binibenta, pinapapirma ng kung anek-anek, no? Huwag pong pipirma ng hindi nababasa at nalilinawan. Usapang Legal. Kapag ka po ganito, no, na halimbawa po ay nailipat ang pangalan or sa pangalan ng isang tagapagmana, ang lupang dapat sana ay mana ng several heirs, no? Ang pwede pong gawin ay mag-demand ng partition, no? I-demand nyo na maghati-hati na ito. But syempre pa, no? Kailangan kayo ay co-heir or compulsory heir or tagapagmana, no? Napakahalaga po na nakasali kayo dapat or kayo ay entitled doon sa property, no? Ibig sabihin kayo ay kapwa tagapagmana. Kasama din po dito, no? Kung hindi po makukuha sa santong dasalan, no? Pag-uusap na ate, kuya, bunso, ining, no? Utoy, ano pa ba? Ading, no? Balong, no? Pag hindi nakuha sa ganung usapan na hati-hatiin na natin ng patas, no? Dahil ito naman ay karapatan nating magkakapatid, no? Pag hindi po nakuha doon, your next recourse would be magpadala po kayo ng demand letter
kapag ka po hindi pa rin, no? Hindi pa rin tumalima or sumunod at talagang ganid na kinakanya, kinakamkam ang dapat ay karapatan ninyo, no? The next move would be to go to court, no? Para hilingin po ang partition. At kung nailipat ng title sa kanyang pangalan, hilingin din po sa korte yung cancellation, no? O kaya naman ay reconveyance kung halimbawa nagkaroon po ng deed or affidavit na fraudulently executed, kasabay po ng pag-a-assert ninyo na ang inyong karapatan bilang co-heir or co-owner ng property. Usapang Legal. Kapag ka po ganito, habang umiiral po ang proseso, no, para hindi naman din po maitransact ang property dahil syempre, no, kapag ka po ang isang property, no, ay nakapangalan na sa isang tao, malaya po siya, no? Malaya po niyang maitatransact ang property. So chances are ibibenta ito, pasikreto, palihim para po mahirapan na kayong habulin. So maganda po ang gawin, i-notify po ninyo. Maari po kayong mag-file na ipa-annotate ninyo yung adverse claim, no? Ibig sabihin, ma-establish po ninyo na ako, si Rina Seco, ay tagapagmana ni ganito at itong property na ito ay nirehistro sa pangalan ng kapatid kong si XYZ, no? Mga ganon. So, syempre, alam ng lawyer niya ang mga sasabihin doon, no? So, kailangan pong mag-file kaagad kayo or magpa-annotate agad kayo ng adverse claim. Usapang Legal. Para naman po hindi mai-transact sa iba ang property, no? So, yun po ang mai-a-advise natin sa inyo kapag ka po kayo ay nasa ganitong sitwasyon. May mga pagkakataon po na ang tawag doon na hindi pa ganito, kapag po hindi pa naisasampa yung aksyon or hakbang o remedyo sa korte or petition sa korte, mag-adverse claim po kayo. Once maisampa po, kasi ang adverse claim po ay 30 araw lamang ang validity, although kakailangan pa rin po ng petisyon sa korte para ma-cancel itong adverse claim na ito, no? Kapag ka po umabot na, no, nagsampa na kayo ng petisyon sa korte, the next move would be notice of lease pendens. Anong ibig sabihin nito? Nino-notify po ninyo, ipapa-annotate po ninyo yung fact na merong nakasampa ng petisyon sa korte at pinagtatalunan pa ninyo sa korte, no, itong property na ito. That way, hindi po maitatransact ang property sa iba. Or kung maitransact man, hindi po, kumbaga ay in bad faith po yung magtatransact sa property. Usapang Legal. Jerry Sumagaysay, maraming salamat po sa panonood at tama, Kaga El Enriquez, napakabilis ng oras. Eduardo Narvaez, Rudy Valpalma, maraming salamat po sa inyo. Teresita Atienza, okay, ito po, meron bang prescriptive period ang paghahabol sa illegal na paglilipat sa pangalan ng titulo? Usually po 10 taon, no? Melvin Letrodo, maraming salamat po sa inyo. At yung iba pang nanood na kinig, thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Today is a holiday. Kanang pakainit, ano? Parang ang sarap na lang magstay sa banyo o kaya sa pool. Napakainit ng panahon. So again, no, paalala po sa inyo, stay hydrated, iwasan ang direktang init ng araw, at syempre pa gusto kong sabihin na kain ng healthy, yung mga healthy, mahal. Tapos ang mahal ng mga bilihin na hindi lang yung mga healthy ang mahal, pati lahat na lang ng bagay ay mahal. 'Di ba? Usapang Legal. Yun na nga lang ang hindi nagmamahal sa yung minamahal mo ay may hugot. Joke lang po, pinapatawa ko lang kayo ngayong gabi. Thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin. Jaime Miranda, Mayabel, and Edmund Nugalang, Sylvia Quirino, at maraming iba pa. Ganyan din sa'yo, Clarence Garcia. Okay, magbabalik po ako on Tuesday. Nakasama ko sa kabilang side si Het Del Moro, mga taga-RHTV, mga taga-IT Department. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupis na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.